Hindi lang po puro tungkol sa politika ang tinanong kay U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa isinagawang public forum kahapon, pati sa kanyang personal na buhay, maging kung ano ang laman ng kanyang bag at kung ano ang laman ng kanyang iPad, inusisa din. Game naman na sumagot si Mrs. Clinton. Nakatutok si Teresa Andrada. Laman siya ng mga balita sa buong mundo. Bakit hindi? Siya ang pinakamataas na diplomat ng Amerika, ang natatanging superpower sa ngayon. Pero sino nga ba si Hillary Clinton? Yan ang ilan sa mga tanong kahapon sa public forum sa A Conversation in Manila. Tanong ni Vicky Morales, paano nga ba maging babae sa mundo ng diplomasya? Para kay Clinton, hindi issue sa kanyang trabaho ang pagiging babae. It's a challenging one to answer because there are so many different issues that you have to deal with when you're in the public eye. And I think women do bring some certain attitudes toward them. But in general, I think it's really the quality of your decision-making, the quality of your leadership. Nagkaroon ng pagkakataon na makapagtanong ang mga ordinaryong Pinoy kay Clinton sa pamamagitan ng Facebook at Twitter. Di tuloy na iwasang usisain ang personal life ng dating First Lady. Are you looking forward to becoming grandparents after the wedding of your daughter Chelsea? While Twitter user Lima Palad is asking, what do you want your grandchildren to learn from you? Oh my goodness. Well, first I want one, but I don't have that yet. Of course, I think that's just human nature. But I'm leaving that to my daughter and her husband. Bagamat desisyon daw ng kanyang kaisa-isang anak na si Chelsea at kanyang asawa kung nais nilang magkaanak, gusto rin daw nilang maranasan na magkaroon ng apo tulad ng kanyang ina na kailan lang ay yumao na. The wonderful relationship that I saw develop between my mother and my daughter, that is the greatest gift and blessing you could have. May nagtanong din, ano ba raw ang laman ng kanyang bag? In addition to makeup and all that goes with that. Usually, my BlackBerry and papers of all kinds, because I can't get away with a small purse because I'm in and out of meetings all the time. So it's kind of a purse/briefcase sort of operation. Game ding sinagot ni Clinton ang tanong kung anong laman ng kanyang iPod. I'm a child of the 60s, which is before any of you were born. I can tell by looking at this audience, probably many of your parents before they were born. And so everything that I grew up with, the Beatles and the Rolling Stones and, the Who and the Doors, all of that. Plus I like I like classical music because I find it relaxing when I'm, thinking about stressful things. Nang matanong naman kung anong mapapayo niya sa binatang Pangulo na si President Aquino ukol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang First Lady, I think that is up to him to decide. And certainly I thought that the hospitality, the way we were received, everything about the luncheon was first rate. High marks to everyone who works with the president, and his sister was there. I think President Aquino has it handled just right. Sa dami marahil ng biyahe at problema ng buong mundo, ang tanging naiisip ni Clinton ay magpahinga kahit pabigyan pa raw siya ng 3 araw para magbakasyon. If I had 3 days, I would go home and I would go to bed. I'd sleep for 3 days probably. Kaya naman sa kabila ng kanyang impluwensya ngayon sa magiging kasaysayan ng Amerika at ng buong mundo, di na raw niya inaasam-asam ang dagdag na kapangyarihan, kundi panahon naman para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. I'm looking forward to moving on to the next phase of my life. I believe strongly that there are many ways that I can serve without being in public elected life. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Patok ngayon sa internet ang video ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton kung saan natawa siya sa isang topless na torchbearer sa Hawaii. Sa video, makikitang naghahandang magpakuha ng litrato si Clinton kasama ang Chief Executive ng Hong Kong na si Donald Tsang ng... Ayun, ito na yan. Biglang dumaan sa likuran ang torchbearer. Nagulat at natawa si Clinton. Kuha po yan ilang araw bago siya pumunta dito sa bansa. Ayon sa torchbearer, ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Tradisyon po sa Hawaii na sindihan ng torch o sulo tuwing sunset. Lagpas 240,000 na beses na po yang
napanood online. Tuwan-tuwa siya. Lumuta ang mga bali-balita noon na kumukuha ng political asylum si Pampanga Representative Gloria Arroyo sa ibang bansa. Pero ayon po sa mga eksperto, ay hindi raw basta-basta nakakahingi ng ganitong tulong. Kailangan daw ng mabigat na dahilan para patunay na ika'y ginigipit ng iyong gobyerno. Nakatutok si Cara David. Kung patuloy raw napipigilan ng pamahalaan ang mga Arroyo na makapangibang bansa, di raw malayong gamitin itong bala para makakuha ng political asylum sa ibang bansa ang mga Arroyo. Ito ang babalang binitiwan kahapon ni Senator Cheese Escudero. May desisyon ng korte, kataas-taas ang hukuman, hindi sinusunod ng isang ahensya ng pamahalaan. Maaaring binibigyan natin lamang ng bala si dating Pangulong Arroyo na kumuha ng asylum dahil sa nangyayari at ginagawa ngayon ng DOJ. Sa ilalim ng UN Universal Declaration on Human Rights, maaaring kumuha ng political asylum ang isang tao kung mapapatunayan niyang labis na ginigipit ng kanyang sariling bansa ang kanyang mga karapatan. Pero ayon sa litigation lawyer na si Demetrio Custodio Jr., hindi ganun kadaling patunayan na ikay biktima ng political persecution. It's not enough for you to allege that you are being persecuted. You must be able to show to the satisfaction of the host country that you are indeed being persecuted. So far, right now, it may not be enough to establish that there is indeed persecution, but I think XPGMA is getting there. If this continues, then she might be able to show a complete case of persecution. Ganito rin ang pananaw ni Senator Miriam Defensor Santiago. It will be a very weak petition in any foreign court because these petitions for asylum or political protection are not favorably acted, normally not favorably looked upon by foreign courts. Kung sakaling makakuha ng political asylum sa ibang bansa ang mga Arroyo, poprotektahan na sila ng dayuhang bansa. Pwede na silang manatili rito, magtrabaho at di na umuwi sa sariling bayan. Ganito raw ang nakuhang pribilehiyo ni CPP Chairman Jose Maria Sison sa the Netherlands, kaya ilang dekada na itong hindi umuwi. Pero pinabulaanan ng kampo ng mga Arroyo ang usap-usapang balak nilang kumuha ng political asylum. Hindi po magbibigay ng political asylum kung pangkaraniwang mga kasong kriminal lamang. Iginiit ni Topacio na babalik raw ang mga Arroyo para harapin ang anumang kasong isasampa sa kanila. Hamon pa niya, maaari naman daw kansilahin ng gobyerno ang pasaporte ng mga Arroyo kung nais nitong pauwiin ang mag-asawa. Pero ayon sa abogadong si Custodio, ang pagkakansela ng pasaporte ay hindi garantiya na mapapauwi na ng bansa ang isang tao. Cancellation of a passport really has nothing to do with whether or not a person is entitled to or will be allowed to remain in a foreign jurisdiction. And that will be helped if you are granted political asylum, which means that if you are granted political asylum with or without a passport, you are entitled to remain in that jurisdiction. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, ready na ba kayo sa mainit nating chikahan? LJ Reyes at Max Collins, certified kapuso. At paternity lawsuit laban kay Justin Bieber, iniurong na nga ba ng babaeng nabuntis umano ng teen singer? Malalaman yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Exclusive! Panghablot sa bag na isang babae huli sa CCTV. Tatlong suspect nito na corner matapos maubusan ng gasolina ang sinasakyang motorsiklo. Trabahador sa bansang China, naipit ang braso sa makina. At litrato na isa pang suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla nakuha ng GMA News. Tutok lang dito sa 24 Oras.